Daniel Cruz ay maingat na nahatid ng isang dating bilanggo upang manirahan kasama ang kanyang matandang ina, umaasa na ang tigas ulong kriminal na ito ay mabilis na magpapalayo sa kanyang ina at mabubukas ang daan para sa mana. 5 taon pagkatapos, bumalik siya sa nayon kasama ang isang appraiser ng real estate, at binibilang na sa isip ang sariwang perang makukuha mula sa pagbebenta ng lupa. Itinulak niya ang mabibigat na kahoy na pintuan, inasahan na makikita ang magulok na tabla at isang bakanteng bakuran na puno ng mababang damo, ngunit biglang natigilan siya. Ang mabigat na dilinya na telepono ay kumakatok ng maingay sa kanyang mamaw na palat. Nagmadali siyang punasan ang isa pang kamay sa murang tela ng kanyang pantalon, na nagiwan ang madilim na bakas. Sa kabilang dulong linya, ang mamaikling bip ay tumunok tulad ng mamartilyo na tumitipa sa palihan. Mang Rodrigo, anuman ang sabihin ninyo, Mang Rodrigo. Sa yugtong ito, muling susuriin namin ang buong estratehiya ng mabilis. Nawalan siyang kontrol at nagsalita sa plastik na speaker, kahit na ang kanyang biyenan ay nagbayat ng telepono. Naputol ang linya. Isang mabigat na katahimikan ang lumukop sa nakakainis na opisina, tinanggal lamang ng mahinahon na haming ng computer monitor. Ito ay taong 2003. Ang lungsod sa labas ng bintana ay humingangang usok ng tag-araw at exhaust mula sa malumang imported na sasakyan. Hinuat ni Daniel ang talingang kanyang sedan na kurbata, na humihigpit sa kanyang lake tulad ng nguse. Ang matigas at starchy na kwelyo ay nagpapalab sa kanyang balat ng matindi. Isang cellphone ang nag-vibrate sa mesa mabigat, mahaba, na may retractable antenna. Ang mukhang kanyang ina ay lumitaw sa makitit, berdeng screen. Ang maingay na tunog ng isang polyphonic melody ay nagpahirap kay Daniel. Nagkibit-kilay siya. Isang hindi kasiyasiyang pakiramdam, ang dahan-dahang umaangat sa kanyang lalamunan. Pinindot niya ang dismiss button. 3 segundo pagkatapos, ang device ay muling nagsimulang mag-vibrate, patuloy na gumagalaw sa dulong ang makinis na mesa. Ano na naman ito? Sigaw niya. Inilapit ang device sa kanyang tainga. Daniel ito, anak ko. Nanginginig ang boses ni Maria Santos, na tumatagos sa pamamagitan ng radio static. Dapat kang pumunta dito para maglaro sa katapusan ng linggo. Ang punongan sones natin ay ganap na nabulong ang ulan. Maari itong mabuksong sa bubong. Ang kapitbahay ay humihinging ang 200 piso para putulin ito. Saan ako kukuha ng pera hanggang sa aking pagreretiro? Inoy, nagtatrabaho ako. Malapit nang isara ang aming opisina. Pinigilan ni Daniel ang kanyang ina, binibigyang diin ang bawat salita. Anong punong lansones? Kalimutan na ang walang kwentang bagay na iyon. Kumuha ng profesional. Magpadala ako ng pera sa iyong savings account. Hindi dahil sa pera, Krofinochka. Nalulungkot ako sa pag-isa sa loop ng walang laman na bahay na ito. Ang makapitbahay sa palengke ay patuloy na nagtatanong sa iyo sa Maynila, at hindi ko alam ang sasabihin. Sabihin mo sa kanila na isa akong malaking boss. Iyon lang, huwag na akong tawagan sa oras ng trabaho. Sumpain si Mang Rodrigo. Inihagis ni Daniel ang telepono sa mesa. Ang plastik na bagay na hulog sa makintab na kahoy na sahig, na gumagawa ng kalungkot-lungkot na tunog. Ang kanyang asawa, si Carmela, ay humihingi ng bag na may fur trim para sa tagulan, at isang biyahe sa ibang bansa para magpahanga sa kanyang nga kaibigan. Ang kanyang biyenan naman ay nagtatakda ang imposibleng na target para sa sales department, lantarang pinapalibak ang kanyang manugang. At ang kanyang ina ay humihila sa kanya pabalik sa maputik na kanal ngang mahirap na baryo sa bundok, kung saan siya ay desperadong nagsisikap na linisin ang kanyang sarili. Bawat pangungusap na binikas nito, bawat pangasar na baklang salitang nagmumula sa probinsya, ay nagpapanaginip sa kanyang ang mahinahon na galit. Parang ang kanyang Amerikana ay mayroon pa ring amoy ngang usok ng kalan at dumi ngang hayop, kahit na umalis na siya sa nayon 10 taon na ang nakakaraan. Lumabas si Daniel sa opisina papunta sa mahabang koridor, kung saan ang isang kasambahay ay nakwawalis ng basang tela sa ginupitan na linoleum na sahig. Amoy sabon at basang alikabok ang kasambahay. Sa sulok ng kwarto, sa itaas ng mesa ng nga inumin, nagtatakbo ang isang telebisyon. Ito ay ang gabi-gabing balita sa krimen. Ang nakulayabong, napinsalang pader ng kulungan ay kumikislap sa screen. Ang mamamahayag ay nagbibigay ng monotonous na balita. Nalaman ng babaeng pinalaya mula sa bilangguan na mas mahirap para sa kanila na makiangkop muli sa lipunan. Tinanggihan ng kanilang nga pamilya, kadalasan ay nagiging palaboy sila sa malansangan, handang gumawa ang pinakamabibigat na trabaho para kumita ang pakain at matirhan. Marami ang nagiging mapait at bumabalik sa marginalized na pamumuhay. Natulala si Daniel. Natanggihan? Ang kanyang paningin sa scroll teksto sa ibaba ng screen.
Parang may switch na nagon sa kanyang ulo, agad na naglatak ng malamig, kalkuladong plano. Ang kanyang ina, si Maria Santos, ay nakatira sa isang matibay na bahay na bato. Ang lupa ay 3,000 metro kwadrado, malapit sa ilog na Pasig na mabilis ang agos. Ang lupa sa Antipolo ay nagiging mas mahal bawat taon. Ang negosyante mula sa lungsod ay aktibong bumibili ng lupa para magpaupa. Kung ang kanyang ina ay mamatay, o kung lumipat siya sa isang pangmatagalang pabahay, maaari niyang ibenta ang lupa para kumita. Ang libu-libong piso na tatanggapin niya ay sapat na para mabili ang isang maayos na gamit para kay Carmela at isang bagong imported na sasakyan para mapahanga ang mapihikan niyang biyenan. Ngunit ang kanyang ina ay nakakapit sa kanyang halamanan ng gulay na parabang malapit na siyang mamatay. Paano kung magdala tayo ng isang walang tirahan, nasira, bastos na babay isang taong nawala na ang kanyang pagpapahalaga sa sarili para alagaan siya? Tingnan mo, inay, nahanap ako ang kahangahangang kasambahay para sa iyo. Ang matandang babay ay tiyak na hindi makatiis sa presensya ng ganitong tao. Siya ay alinman ay tatakas, iwanan ang kanyang sinalas sa lugar ng walang tirahan, o ang kanyang mahinang kalusugan ay hindi magpapahintulot sa kanya na tiisin ang patuloy na kaguluhan at maruming pamumuhay. Ang plano ay humanga sa pamamagitan ng simpleng kabalintunaan nito. Kinabukasan, nang malapit na ang gabi, inihinto ni Daniel ang kanyang lumang sasakyan malapit sa Avenida Station. Maingay at masagana ang lugar. Ang hangin ay nakpapalingaunghaw ng anunsyo mula sa mga loudspeaker, amoy nakpiniritong kwek-kwek at usok na karbon mula sa makanaktang tren na punong tao. Nakilalang ngalaki ang manipis na kwelyo ang kanyang jacket. Isang malamig na hangin ng tagulan ang tumagos sa kanyang tela na nagpagaling sa kanya. Dahan-dahan siyang lumakad sa mga hilera ng gataong nahihintay, maingat na tinitignan ang ngamukha nga natutulok doon. Kailangan niyang perpektong kandidato. Isang bastos na lasing, na agad na inom ng kahit ano at masusunog ang buong bahay sa pamamagitan ng kapabayaan. Kailangan niyang isang taong, may tatak ng kapahamakan. Isang babay ang nakaupo, nakakapit sa matigas na kahoy na bangko malapit sa isang haliging konkreto. Mukhang 30 hanggang 40 taong gulang siya. Nagsusuot siyang maluwak na lalaking jacket, malinaw na ninakaw mula sa iba. Ang mamangas ay paulit-ulit na nakarol ng walang sining. Ang kanyang mga mata ay mabigat, nakatutok sa kung saan sa gitna ng mamadaling karamihan. Isang lumang imitasyon leather na bag na may sirang tali ang nasa tabi nito. Lumapit si Daniel. Ang tunong nga niyang sapatos ay matuyo at maingay sa mamaliit na basura sa aspalto. Naghihintay ka ba ng isang tao? Tanong niya, nagsisikap na magsalita ng malambot at may pakikiramdam. Dahan-dahan ang babay ay tumingala. Ang kanyang mukha ay parabang ginawa mula sa abo na bato. Walang kahit anong damdamin. Ano ang kinalaman mo diyan? Mapaklang ang kanyang boses, napakinggan na mapala. Sa likas na instinct, hinilang ang babay ang bag malapit sa kanya, para bang nagtatanggol mula sa isang suntok. Nakikita ko na wala kang lugar na pupuntahan. Mahirap ang panahon na yon. Umupo si Daniel sa gilid ng bangko, nagpapanatiling ang ligtas na distansya. Naghanap ako ng isang tao na mag-alaga ng aking ina sa probinsya. Hindi ako makakabayat ng malaki, hindi ako nagsisinungaling, ngunit magbibigay ako ng mainit na kwarto at pagkain. Naintindihan ko na ikaw ay bago lang dumating. Naktas na ka ba ang babay? Kaya? Bibigyan ba ako ng balaing pulis? Bakit kailangan ko ng kasambahay? At paano ang tungkol sa nakaraan? Hindi ako interesado sa nakaraan. Ako si Daniel. Ano ang pangalan mo? Tinitingnan ng babae ang magalang at nag-aalalang lalaking ito nang may malalim na pagdududa. Pagkatapos ng 5 taon sa bilangguan, dahil sa pagtataksil ng kanyang asawang si Fadim, nawala na sa kanya ang ugalingang pagtitiwala sa iba. Karaniwan, anumang pagpapakita ng pagmamalasakit ay may dalawang kahulugan at matalas, ngunit ang malamig na hangin sa istasyon ay parabang tumitik direkta sa kanyang balat. Sa kanyang bag ay mayroon lang 15 pisong nangunguna. At sa harap ay ang kadiliman ng kawalan niya tirahan. Carla, sabi niya nang walang saysay, tumitingin sa kanyang ngapunit na sapatos. Magaling. Carla. Nandun na ang sasakyan sa paradahan. Nagwagayway si Daniel patungo sa plaza. Kunin ang iyong magamit, pupunta na tayo. Matutuwa ang inay. Ang makinang lumang sasakyan ay nagnangalit ng malakas, tumawid sa guhit na aspalto habang lumalabas sa bayan. Sa loob ng sasakyan, malakas ang amoy ng gasolina. Mahigpit na hawak ni Daniel ang plastik na manibela nang kaya niyang maramdam ang pananakit sa kanyang braso. Sumilip siya sa katabi niya. Ang si Carla ay walang galaw, nakadikit sa upuan. Tumitingin siya sa labas ng bintana,
Ang mahubat na puno ay lumilipas, at isang permanenteng paghahanda para sa pagtatanggol ang lagi siyang nasa loob niya. Walang problema. Naisip ni Daniel, nagbabago ng gear. Ang gearbox ay gumagawa ng metal na kalampag. Ito ay tiyak na hindi tatagal. Makikita na ni Miguel ang sarili niya na mag-alaga nito sa loob ng ilang linggo. Ang biyahe sa Antipolo ay tumagal ng halos 1 oras. Tinanggap ng nayon ang nga ito sa pamamagitan ng pag-ahol ng gabantay na aso at malakas na amoy ng gapanlabas na palikuran. Ang magulong ay maingay sa guhit na daan na lupa. Ang dilaw na mailaw ay nagsimulang kumislap sa maliliit na bintana nga bahay na bato. Kinasusuklaman ni Daniel ang lugar na ito hanggang sa buto. Ang bawat lusak duwan ay nagpapalaala sa kanya ang kanyang mahirap na kabataan, ngam nga punit na rubber shoes na kailangan niyang sunugin pagkatapos ng mga kapitbahay na bata, ng pinakamataas na kahihiyan sa mga pag-asembleya ng paralan. Huminto ang sasakyan sa harap ng matibay na bakot na gawa sa matabla na madilim na ang kulay sa paglipas ng panahon. Sa likod ng bakot ay isang bahay na may magagandang ukit na frame ng bintana. Nakarating na sila, pinatay ni Daniel ang makina. Dahan-dahang hinawakan ni Charla ang hawakang pinto. Malamig ang hawakang pinto sa kanyang palat. Lumabas siya, nanginginig sa malamig na halumigmig ng gabi. Ang pintuan ay gumagawa ang kalampag sa mga kalawanging bisagra. Agad na lumabas si Maria Santos sa beranda. Nakabalot siya sa isang kulay abo na shawl na nakapalampas sa kanyang dibdiko at nakatali sa likod. Sa pagkakita ng kanyang anak, pinagsama-sama ng matandang babay ang kanyang makamay. Danielito, dumating ka na. Nanginginig ang boses niya sa kagalakan. Mabilis siyang umakyat sa kahoy na hagdan. Handang yakapin ang kanyang anak. Umurong si Daniel. Inilapit ang kanyang kamay at bahagya lamang tinapik ang balikat ng kanyang ina. Ang telaeng beloeng babay ay mukhang magaspang sa kanya. Inay, hindi ako matagal. Abala ako, may ulat na kailangang tapusin. Mabilis niyang sinabi, sumusulyap sa itaas ng ulo ang kanyang ina. Nagdala ako ng isang katulong para sa iyo. Kilalanin mo si Charla. Tumigil si Maria Santos, tumingin sa estranghero ng may pagtataka. Sa mahinang liwanag ng parol sa bakuran, ang figura ni Charla ay mukhang anggulo at hindi maganda. Isang katulong? Tanong ng ina. Nag-aalala, at nagmamanipulang ng kanyang belo na nahuhulog. Ngunit bakit, anak, kaya pa ngang inay na mag-alaga ng sarili? Nagsisiga ako ng apoy at nag-aalaga ng manok. Inay, huwag ka nang makipagtalo, malakas na sinabi ni Daniel. Ang matagal ng pagsunod ng probinsya ay walang epekto sa kanya. 21 siglo na ito, mas mabuting hatiin ang gawaing bahay. Mananirahan si Charla dito. Ako mismo ang magbabayad, at ikaw ay magpahinga na. Sinabi niya ng may tiwala, ngunit sa loob ay napakalit ng kanyang kasiyahan. Nakita niya si Carla na lumingon sa kanyang utos, at nakita ang mukha ng kanyang ina na nagdilim. 2 ganap na estranghero, 2 babaeng nasira, makasamang naipit sa isang sakop. Magiging isang perpektong sakuna. Pumasok na kayo. Bakit nakatayo kayo sa lami? Mahinahon na sinabi ni Maria Santos, nagbibigay gaan. Sa loob, ang amoy tuyong halamang gamot at mainit na tinapay ay kumakalat sa buong espasyo. Isang puting mananahin na tela ay nakalatak sa mesa. Tumigil si Charla ng patay sa pintuan, hindi nangahasa na magtanggal ng kanyang maruming sinelas. Ang mainit na simoy ng bahay ay sumalpok sa kanyang mukha, nagpapanginig sa kanya ng walang kontrol. Masyadong katulad ito ngedeting buhay, ang buhay na malupit na kinuha ni Fadi mula sa kanya. Huwag kang mahiyang gumawa ng bahay mo ito, sinabi ni Daniel, sumilip sa kanyang relo. Kailangan ko nang umalis. Napakaakmang oras, bulalas ng kanyang ina. Anak, nagluto akong sinigang at nagihong tinapay. Sa susunod, inay, masyadong abala ang iskedyul. Bigla siyang lumiko at lumabas sa pintuan. Ang tunog na kahoy na hagdan ay regular na. Tumatagos sa ilalim na kayang mabilis na mega hakbang. Malakas na isinara ang pintuan ng sasakyan, haginit ng makina, at ang napulang liwanag sa likod ay mabilis na naglaho sa kadiliman ng landas na lupa. Isang mabigat na katahimikan ang lumukop sa bahay. Tanging ang tunog ng kahoy sa apoy ay mahinahon na kumataktak, nagtatangis ng pulang liwanag sa pinturang sahig. Nakatayo si Charla malapit sa pintuan, mahigpit na hawak ang talingang bag. Naramdaman niya na kung bibitawan niya ito, siya ay tiyak na mabubuwal. Bahagyang gumalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang paa, isang kaguluhan mula sa maraming oras na pagupo sa estasyon. Tinitingnan niya ang matandang babay mula sa ilalim ng kanyang kilay. Nakatayo si Maria Santos sa gitnang kwarto, nakatitik sa saradong pintuan.
Ang mangga balikat nito ay nakabaksak, ang likod ay nakabaluktot. Ang kanyang postura ay nagtataglay ng napakaraming hindi nasasabing pag-ayaw na halos maramdaman ni Charla ang kirot na nag-apoy sa kanyang dibdiko. Isang alingaw-ngaw na epekt, ang pagtataksil ay laki may parahong tunok. Kahit sino ang mangagat sa iyo, ang iyong asawa o ang iyong sariling anak. Pumasok ka na, mahal ko, sa wakas ay nagsalita ang matandang babae. Walang kasamaan o iritasyon sa kanyang boses, tanging walang katapusang pagod. Magtanggal ngang sapatos doon sa banig, bibigyan kita ngang tuwalya ngayon. Kailangan mong maligo pagkatapos ngang mahabang biyahe. Inalis ni Charla ang kanyang mabibigat na tsinelas. Ang kanyang, medyang lana ay may punit sa takong. Labis niyang kahiyahiyang naramdaman ang hitsura niya, ang jacket na may mansa ang langis, ang buhok na magulo. Sa bilangguan, wala na siyang naramdamang hiya. Doon lahat ay pantay sa kanilang kulay abong walang pagpapahalaga. Ngunit dito, sa malinis at mainit na bahay na ito, ang kanyang nakaraan ay mukhang isang dungis lamang. Lumapit siya sa lababo sa pasukan. Ang malamig na tubig ay nanggagapang sa kanyang nga kamay. Kinuha ni Charla ang tubig sa pamamagitan ng kanyang palat at tinapik ang kanyang mukha. Ang magaspang na tuwalyang koton na ibinigay ni Maria Santos sa kanya ay may banayat na amoy ngang hangin. Umupo ka sa mesa, iniutos ngang may bahay, kinukuha ang malalim na gintong pinturang mapinggan mula sa aparador. Ang mainit na sinigang, maasin at may buto. Umupo si Carla sa gilid ng isang kahoy na bangkito. Ang kanyang tiyan ay nagsimulang kumulo ng malakas kaya yumuko siya sa kahihiyan. Inilagay ni Maria Santos ang isang mainit na mangkok ng sabaw sa harap niya at isang makapal na hiwang tinapay sa tabi. Ang mainit na sabaw ay nanggapang sa kanyang lalamunan, pumasok sa walang laman na tiyan, at kumakalat ng buhay na init sa buong katawan. Ito ang unang lutong pagkain mula sa bahay pagkatapos ng 5 taon. Biglang nagnangako ang kanyang ngamatang luha. Nilunok niya ang tuyo at mabilis na kinagat ang tinapay. Umupo si Maria Santos sa harap niya, inilapat ang kanyang pisngi sa kanyang matuyong, kulubot na kamay. Hindi siya kumain, tahimik lamang na tinitingnan ang estranghero na ito na madaling araw na umubos na sabaw. Kaya't isang katulong, pakisip ng matandang babae ng malalim. Ang aking Danielito, kahit papaano ay mabuti siyang tao, ngunit palagi siyang abala, isang malaking boss. Kailangan niyang mag-isip para sa estado, lalo na para sa kanyang sariling gina. Tumigil si Carla sa panyata saglit. Sa tono ng may bahay, agad niyang nakilala ang nakapagliligtas na kasinungalingan na karaniwang ginagamit nga iniwanan para dayain ang kanilang sarili. Nahihiya siya. Biglang nagsalita si Charla ng boses na basag, punit-punit. Hindi niya inaasahang magiging ganito siya ng tapat. Lumabas ang masalita bago niya naisip na itigil ang sarili. Sa bilangguan, baka sila ay mabigyang leksyon ng husto dahil sinabi ang katotohanan ito. Nanginig si Maria Santos. Ang takot ay dumula sa kanyang mata, parang isang kurtina ang tumaas mula sa salamin na takot niyang tingnan sa loop ng maraming taon. Ano ang sinasabi mo, anak? Nagsisikap na ngumiti ang matandang babae, ngunit hindi sumusunod ang malabi. Nagmamalasakit siya sa iyo. Tingnan mo, inupahan ka niya. Isinulat ni Carla ang walang laman na pinggan sa malayo. Ang mahinahon na kalampak ng porselanang pinggan sa ibabaw ng mesa ay lumabas. Hindi siya nagdala sa iyo dito para tumulong. Nahanap niya ako sa istasyon. Ako si Charla, isang dating bilanggo. 5 taon sa regular na koreksyonal. Ang hangin sa kwarto ay tila naging mas makapal. Ang orasan sa dingding ay nagtatak ng bawat segundo. Tik, 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 tik. Dahan-dahang ini baba ang matandang babae ang kanyang kamay sa mesa. Ang madaliri nito ay bahagyang nanginginig. Tinitingnan niya si Charla ng matalas, walang pag-usik, tanging mapait na pag-unawa. Dumating na pala ang panahon? Inulit ng ina. Para saan? Dahil sa kasamaan ng iba, sumagot si Charla ng maikli, hindi yumuyuko. Sa sandaling iyon na, nagdesisyon siya na kung itataboy siya ngang matandang babae sa kalye sa gabi, mas gugustuhin niyang mamatay sa lamig sa daan kaysa manirahan sa kasinungalingan muli. Noon ni sumigaw si Maria Santos. Malalim na huminga siya, parang isang hindi nakikitang pasanin ang natulok mula sa kanyang balikat. Naintindihan ko. Mahinahon niyang sinabi. Kaya't nagplano siya na itaboy ako sa bahay, para tumakas ako sa takot at ibenta ang lupa. Ganun pala, mayroong mahabang katahimikan. Parehong mababay ay tahimik, nagsisikap na matunaw ang masakit na katotohanan ito. 2 tapat na tao na nakaupo nang humarap sa isa't isa sa isang mainit na kubo habang ang malamig na hangin ng tag-araw ay humahagib sa labas. Matatak na pinalis ni Maria Santos ang mahindi nakikitang mumong tinapay sa mesa. Oras na para matulog.
Bukas ay kailangan kang bumangon ng maaga. Dahil kasambahay ka, kailangan mong putulin ang kahoy. Ang umaga ay pumunta sa kubo ng may malamig na simoy. Para kay Maria Santos, ang gabi ay dumaan ng matagal tulad ng isang coil ng truck na goma. Umupo siya sa mesangang kusina nang hindi binubuksan ang ilaw. Ang nadaliri niya ay walang malay na nagmamanipula ang kulay na tela ang mantel. Sa isang madilim na sulok, ang isang lumang orasan na may tanso na pendulum ay regular na nagtatak. Bawat paggalaw ng makina ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang temple. Ang ilusyon na maingat niyang itinayo sa loob ng maraming taon bago ang bagong kapitbahay ay gumuho sa isang kisap mata. Inilubok ang natitirang dangal ng isang ina sa ilalim ng maguho. Ang tubig ay mahinahon na kumukulo sa aluminyo na palayok sa kalan. May banayat na amoy ng tuyong damo mula sa maagang pagsisiga ng kahoy at maasim na harina. Ang lebadura ay tumatanda sa isang mangkok na natatakpan ng tela. Inilagay ni Maria Santos ang kanyang palat sa malamig na ceramik ng mangkok. Ang pakiramdam na humipo sa solidong ibabaw ay nagbigay sa kanyang bahagyang katinuan. Si Daniel, ang kanyang tanging anak, para kanino nun ay kailangan niyang ibenta ang mga medyas na nilalahi sa kalsada para busugin at tisin ang pakalamig sa kanyang mga paa noong dekada 90, ay nagdalangang kamalasan ng isa pa sa bahay. Iniwanan niya ang babaeng ito, si Carla, na parang naktapon ng asong alipin sa bakuran ng iba, umaasa na kakagatin nito ang may-ari. Isang kalaok ang lumabas mula sa pasukan. Tumuwid si Maria Santos. Ang mabigat na yapak ng isang tao ay tumatagos sa kahoy na sahig. Lumitaw si Carla sa pintuan. Nakakuha na siyang naksuot ng maluwak na jacket. Sa mahinang liwanag bago ang bukang liwewe, ang kanyang anyo ay mukhang mas magulo. Ang mga mata ay matalas pa rin, puno ng pag-aalinlangan, parang naghihintay sa isang suntok sa anumang sandali. Magandang umaga. Ang boses ni Maria ay paos. Inubo siya habang binubuhusan ang mainit na tubig sa basak na pang-abot ng palayok ng saa. Ang malakas na amoy ng gatas na tasa ay kumakalat sa buong kusina. Umupo ka, kakain tayo na almusal. Inilipat ni Carla ang timbang mula sa isang paa papunta sa isa. Ang kanyang lumang sinalas ay nagiwan ng gabasa na bakas sa malinis na banig. Puputol akong kahoy, Kurt niyang sinabi, binabalewala ang imbitasyon. Nasaan ang palako? Sa likod ng kahoy sa bodega. Maghintay muna, magiging malamig ang tiyasaa. Ngunit ang pintuan ay malakas ng nasara, pinutol ang kanyang salita. Ang nakakatuyo na lamig ay sumugod sa pisngi ni Carla nang lumabas siya sa beranda. Ang hangin ng barangay Antipolo ay mukhang mas makapal, mas transparent. Dahil bago siya, nagpapahirap sa kanya ng bahagya. Pagkatapos ng malakas na amoy ng koridor ng bilangguan, ang malinis na hangin dito ay nakakaali. Bumaba siya sa malamig na mabaitang, mahigpit na hawak ang magaspang na kahoy na sandalan. Ang kubo ay may banayat na amoyng langis at tuyong alikabok ng kahoy. Sa hawak ng mabigat na palakol, lumabas si Carla sa harap ng piraso ng troso. Ang gawaing pisikal ay lagi siyang nakakatulong na makaiwas sa takot. Pinalo niya ang palakol. Ang talim ay tumagos sa matigas na troso ng pino na may kakaibang lagabok. Ang banggaan ay nagpapangit ng sakit sa kanyang palat, ngunit mas mahigpit lang siyang humawak sa makinis na hawak. Minsan, dalawa. Ang piraso ang kahoy ay nakputol-putol sa mga malakas na tunog, inilalabas ang magaan at mabangong resinang kor. Pinuputol niya ang kahoy, at sa harap ng kanyang mata ay ang mukha ni Daniel busugin, walang pakmamalasakit, ngis-ngis na may kasuklaman. Ang kanyang dating asawa, si Fadim, ay may eksaktong gayon ding hitsura sa hukuman, nang walang habag siyang nakpatutulaban sa kanya. Ang manaktataksil ay laging makapareho. Tinatago nila ang kanilang duagismo sa likod ng mahal na mga Amerikana at tamang na salita. Malakas na pinalo ni Carla ang palakol. Ang troso ay pumutol sa dalawa. Nagalit siya sa kanyang sarili dahil pinayagan niya ang kanyang sarili na lumuwag sa init negebahay. Negeba kahapon dahil naktiwala siya sa ilusyon nagekaligtasan. Wala siya sa lugar na ito. Ang matandang babaeng ito ay random na biktima ng kayabangan ng kanyang anak. At siya, si Carla, ay isang kasangkapan lamang sa maruming laro niya. Kailangan niyang umalis, ay pek ang kanyang imitasyon leather na bag at lumabas sa kalsada para makakuha ng jeepney papunta sa lungsod. Isang pamilyar na babae na may mga kulay na belo ang lumabas sa bakod. Isang aluminyo na lalagyan ang hawak niya sa kamay.
Mapalat ka. Sigaw ng kapitbahay, tinitingnan ang estranghero ng may pag-usisa. Sino ka? Ang nobya ni Danielito ba? Pinunasan ni Charla ang pawis sa kanyang gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Paano niya may papaliwanag sa malusok na babaeng ito ngang baryo kung sino siya? Agali lumabas si Maria Santos sa beranda. Mabilis na nagsuot ng lumang jacket sa kanyang damit. Kamusta? Nena. Bumaba ang matandang babae sa bakuran, nakatayo sa pagitan ng kapitbahay at ni Carla. Iyon ang aking pinsan sa kabilang panig ng namatay na asawa. Bumisita siya at tumutulong sa gawaing bahay. Kinurot ng kapitbahay ang kanyang mata mula sa isang babae papunta sa isa. Ganun ba ito? Nakita ko si Danielito mo na nakmadaling dumating kagabi at agad na umalis. Bakit hindi siya nanatili para gabi-gabing matulog? Inayos ni Maria Santos ang kwelyo nga niyang jacket. Ang magadaliri nito ay hayagang nanginginig, ngunit ang boses ay kalmado, halos mahinahon. May trabaho siya, nena. Pampubliko. Siya ay namamahala ng isang mahalagang departamento. Malalito ang nga tao nang wala siya. Nagmamadali siya. Tinitingnan ni Charla ang likod ng matandang babae. Ang mahinang figura, nakabaling likod dahil sa katandaan, ay nagtataglay ng desperadong dignidad ng labis na isang mabigat na kawalan ang nabuo sa kanyang dibdiko. Nakita ni Charla kung gaano kahirap para kay Maria ang kasinungalingang ito, bawat salita na lumabas ay parang pumutol sa kanyang lalamunan. Ang matandang babae ay nagtatanggol ng kanyang anak sa harap ng taga-baryo, sabay na nagtatanggol kay Carla mula sa mahindi kinakailangang tanong, nagtataglay ngang maalingaw-ngaw. Hindi makahanap ng ibang dahilan para makipag-usap, ang kapitbahay ay pumunta sa poso, kalampak nga lalayan. Dahan-dahan na bumalik si Maria Santos. Ang kanyang muha ay muhang abo, maputla, itapon na ang palakol, mahinahon niyang sinabi. Pumasok sa loob. Ang masa ay tumanggal na, gagawa tayong tinapay. Bakit ka nagsinungaling? Nagpatingig si Charla, walang gumalaw. Dapat sinabi mo ang totoo, na bilanggo ako, na gustong iyong anak na palayasin ka. Malakas, na sumandal ang matandang babae sa kahoy na sandalan. Hindi ako nagmamalasakit sa kapitbahay, anak ko. At ngayon hindi rin ako nagmamalasakit kay Daniel. Ngunit wala akong lakas para sabihin ang katotohanan ito. Pumunta na tayo sa isang mas mainit na lugar. Lumipas ang ilang oras. Ang kusina ay puno ng malakas na amoy ngang inihurnong masa. Si Carla, sa kabilang ang balak niyang tumakas noong umaga, ay natitira. Kinilos niyang masa ng mekaniko, hinulma ito sa gabilog at pinupunong mansanas. Ang alala, ne kayang magakamay, na minsan ay gustong magluto, ay dahan-dahang nagising, tulat nege na tunaw pagkatapos nege matagal na pagyelo. Si Maria Santos ay nagtatrabaho sa tabi niyang mainit na oven, hawak ang mabigat na cast iron na tong. Ang mababay ay nagtatrabaho sa ganap na katahimikan, hindi na kailangan ang nga salita. Isang kakaibang, marupok na paktigil nga labanan ay lumitaw sa maayos na pakikipagtulungang ito. Ang kabuluhan ng kanilang nagalaw ay mas maliwanag kaysa sa anumang pag-usap. Iniabot ni Carla ang baking tray. Ngayon ay mananatili ako. Tinanggap ito ni Maria. Tatanggapin ko ang iyong tulong. Sa katanghalian, ang langit sa labas ng bintana ay natatakpan ng mabibigat, kulay abong ulap. Ang hamok ay mahinahon at ang ulan ay nagsimulang pumatak, tumitipan ang malakas sa lata na frame ng bintana. Iniabot ni Maria Santos zangi-zangi garapong eniga sukaw sa pinakamataas na estante eniga parador. Biglang. Ang makintap na garapon ng salamin ay dumulas mula sa kanyang mamahinang daliri at bumagsak sa mapiraso sa sahig na kahoy na may marikit na kalampak. Isang ulap ng puting asukal ang lumabas sa hangin, bumagsak sa mamakukulay na banig. Ay! Ang tanging binikas ng matandang babae. Biglang lumiko si Charla. Ang si Maria Santos ay nakatayo ng hindi natural, ang kanang kamay ay nakapindot sa kanyang dibdiko. Bahagyang bukas ang kanyang bibig. Huminga siya ng maikli. Mabilis na tulad ng isang isda na nasa lupa. Ang kanyang balat ay agad na naging kulay ng lumang balat ng papel. Ang kanyang ngalabi ay nangunguna. Ang sakit sa ilalim ng kanyang balikat ay tulad ng isang nasusunok na bakal na tumagos. Ang kanyang hininga ay nagpahaba sa isang matigas na bukol. Ang kwarto ay tila umikot. Ang pendulum ng orasan ay lumabo sa kanyang paningin. Nagsimula siyang dahan-dahang lumubog sa sahig, direkta sa lusak ng asukal at manggapiraso ng baling salamin. Maria Santos. Sumugod si Charla, natumba ang bangkito. Nahulog ang kasangkapan sa kahoy na dingding. Sinaluhay niya ang naglulusong katawan ng matandang babae,
Pinigilan ang ulo nito mula sa paktama sa dulongang mainit na kalan. Ang makalamnan ni Charla ay pinilit hanggang sa pinakamataas na kapasidad. Ang malakas na amoy ng pawis at mga palatandaan ng malapit ng cardiac arrest ay bumusok sa kanyang ilong. Ang pag-aalala, malapot at malamig, ay dumating mula sa malalim na alaala. Noong nakaraan, may mga taong biglang humulakpos ng ganito, na lason. Ngunit ngayon, hindi niya pinapayagan ang pag-alala na mangibabaw. Humiga ka, huwag gumalaf, inyutos ni Carla. Ang dati niyang mahinahon at hindi tiyak na boses ay naging tiyak. Maingat niyang inihiga ang babae sa sahig, inilagay ang isang kulubot na tela sa ilalim ng kanyang ulo. Mainit salub. Bulong ni Maria, ginagamit ang kanyang daliri para guluhin ang harap ng kanyang damit. Isang hingal. Saan ang gamot? Saan ang first aid kit? Nagmamadaling nahanap si Charla sa lahat ng istante, drawer at aparador. Mahinahon na nagpagalagala ang matandang babae patungo sa lumang aparador sa sala. Lumukso si Charla at ibinukas ang salaming pintuan. Sa pagitan ng kopitang ng kristal at malumang liham ay isang malupit na cardboard na shoebox, puno nga adhesive at balingbo tengang salamin. Inilabas niya ang lahat sa banig. Ang kanyang magadaliri ay nanginginig habang sinisikap na pisilin ang isang maliit na puting nitroglycerin tablet mula sa aluminum foil. Bumalik sa kusina, lumuhod siya direkta sa balingbote. Ang matulis na piraso ng salamin ay tumagos sa telangang kanyang pantalon at sa kanyang balat, ngunit si Carla ay hindi man lang gumalaw. Ibuka ang bibig mo. Ibuka. Ilagay ang tablet sa ilalim ng dila. Ganito. Maingat niyang inilagay ang tablet sa pagitan ng mga tuyong labi ng matandang babae. Huminga ng dahan-dahan. Huminga. Huminga. Nandito ako sa tabi mo. Wala akong alis. Masunurin na uminom si Maria Santos ng gamot. Ang mata nito ay mahigpit na nakasara. Umupo si Carla malapit doon sa sahig, mahigpit na hawak ang malamig na kamay ng matandang babae sa kanyang ngatigas na kamay. Ang tunong ngang orasan ay parang malakas na tumutuktok. Bawat minuto ay parang walang katapusang pag-abot. Ang panahon ay lumipas ng mabagal tulad ng makapal na pulot. Naramdaman ni Charla ang isang agos ng hangin na pumasok mula sa ilalim ng pintuan. Ang hiwa mula sa matulis na salamin ay sumasakit sa ilalim ng kanyang tuhod. Ang tuyong palat ni Maria Santos ay dahan-dahang uminit. Ang pahinga ng matandang babae ay unti-unting nagbago mula sa mabigat na paghinhinga tungo sa regular, malalim na pahinga. Ang asul na linya sa paligid ng kanyang manipis na mga labi ay nagsimulang mangitim. Binuksan ni Maria ang kanyang mata. Ang pagod na mga mata nito ay nagliliwanag sa kalungkutan ng isang taong biglang nakakakita ng lampas sa hangganan ng kanyang sariling pag-iral. Bitawan mo, bulong niya, nagsisikap na suportahan ang kanyang mahinang siko. Humiga ka, maaga pa. Mahinahon ngunit matibay na pinindot ni Charla ang balikat ng matandang babae, pinanatili siyang nakahiga sa sahig. Biglang isang malakas na amoy ang sumalpok sa kanyang ilong. Ang mabangong amoy ang inihurnong tinapay ay hinaluan ang nakakatakot na amoy ang nasusunok na asukal at nasusunok na masa. Ang tinapay, nagulat si Carla at tumayo, halos nadulas sa natatakpan na masa. Mabilis niyang kinuha ang makapal na tela na guwantes at malakas na binuksan ang pintuan ng mainit na oven. Ang init ay nasunok sa kanyang mukha, nagpapagapas ng luha. Ang mabihot na kastiron na kawali ay bumagsak sa kahoy na istanta. Ang gilid ng tinapay ay nagdilim, naging matigas na balat, ngunit ang gitna ay nagpapanatili ng dilaw-brown na kulay. Nakaupo si Maria Santos sa sahig, tinitingnan. Sa mga mata ng may bahay ay may kakaibang, masakit na pagtataka. Hindi ka umalis. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Lumiko si Charla, ginagamit ang likod ng kanyang kamay para punasan ang uling sa kanyang noo. Ngunit dapat sana, ay umalis ako. Lumapit siya, lumuhod at iniabot ang kanyang kamay para tulungan ang may bahay na tumayo. Sumandal ka sa akin. Pumunta na tayo sa kwarto. Hindi maganda ang mahiga sa sahig. Halos kinargada niya ang payat, magang nakatawan ng matandang babae sa kanyang likod. Maingat na inilagay si Maria sa malamig na spring na sofa, tinakpan siya ni Charla ng makapal na blanket na lana. Nakatingin ang matandang babae sa kisame. Isang patak ng luha ang dahan-dahang nakpalibot sa kanyang kulubot na pisngi, natunaw sa kanyang puting buhok. Ang pisikal na sakit ay nawala, tanging naiwan ang isang malawak na espiritual na kawalan. Si Daniel, ang kanyang sariling dugo, ay nagpadala ng madilim, pagod na babaeng ito upang maging kanyang tagapagpaslang.
Inaasahan niya ang isang telekomunikasyon ng masamang balita, ngunit ang tagapagpas lang lamang ang nagbigay sa kanya ng isang baso ng tubig at nagmadaling kumuha ngamot. Bakit mo inilabas ako rito, anak? Tanungin ni Maria nang mahinahon sa walang laman na kwarto. Matanda na ako, lipas na ang aking panahon. Nakakahadlang ako sa aking anak. Ang aking bahay ay humahadlang sa kanyang daan. Umupo si Carla sa gilid ng sofe. Ang kutson ay kumikirot sa ilalim ng kanyang bigat. Tinitingnan niya ang kanyang matigas na kamay, puno ng bapores na natatakpan ng kulang palat na dumi ng bilangguan na walang sabon ang makakanggal. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam niyon, dahan-dahang nagsalita si Carla. Ang masalita ay, lumabas ng mahirap. Tulad ng gumagamit ng bakal na sipit para hilahin ang maito mula sa lalamunan. Kapag ang taong handang isakripisyo mo ang iyong buhay, para sa kanila ay tahimik na tinitiknan kang ginuguba. Si Fadim, ang aking dating asawa, ay ginawa ang lahat ng papeles sa ilalim ng aking pangalan, tinatakpan ang bawat masama, bawat mapanlinlang na plano sa pakay niya. At nang kailangan ng matao ang pag-ospital, tumayo siya sa korte at sinabing wala siyang alam, na ang masakim ang nakalason sa matao. Lumiko si Maria. Ang kanyang pahinga ay naging mas regular. At tumayo ka ba? Tumayo ako. Nilunok ni Carla ang tuyo. 5 taon mula simula hanggang katapusan, at ibinenta niya ang apartment, kinuha ang pera at nawala. Ang pagtataksil, Maria Santos, ay parehong amoy sa lahat ng dako. Kahit sa korte o dito, sa Antipolo. Isang mabigat, nakakainis na katahimikan ang lumukop sa kwarto. Wala na itong kasamaan. Iyon ay ang katahimikan ng 2 taong nakatayo sa gitna ng abongang kanilang sariling pag-asa. Ang sakit ni Maria ay nag-alingaw-ngaw kay Carla, at ang lumang sugat ni Carla ay nakakita ng pag-unawa sa mga mata ng matandang babay. Patawad sa akin, biglang nagsalita ang babay, nagsisikap na mahawakan ang kamay ni Carla. Ang magadaliri ni Maria ay malamig tulad ng yelo. Kahapon. Pagkatapos umalis ni Danielito, nakasala ako nang mag-isip tungkol doon. Naisip ko kagabi na gagamitin mo ang unan para sasakalin ako hanggang mamatay. Nakasala. Panginoon ko, patawarin ang matandang hangal na ito. Nakunwaring umiti si Carla, ang sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nangiti. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakatagal na panahon. Maingat na kumuha ng kamay na iniabot. Hindi ako pumapatay ng tao, Maria Santos, nahuhurno ako ng tinapay. Medyo nasunok ang aming tinapay, dapat aminin, ngunit makakakain pa rin. Mahinahon na natawa ang matandang babay, isang ugong na tawa. Ang tawa ay naging ubo, ngunit ang tensyon na lumukop sa bahay mula kagabi ay naputol tulad ng isang mahigpit na sinulit. Sige. Kung nahuhurno ka ng tinapay, magiging mayos tayo. Higpit na niyakap ni Maria ang sarili sa blanket. Pumunta ka at gamitin ang kutsilyo para putulin ang mga nasunok na bahagi, gumawa ng sariwang saa. Mabubuhay tayo. Carla. Mabubuhay tayo, anuman ang mangyari sa maiba. Tumango si Carla, tumayo mula sa sofe. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 mahabang taon, naramdaman niya ang isang kakaibang, nakalimutang pakiramdam. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mapa ay hindi na gumagalaw. Pumunta siya sa kusina para linisin ang mapirasong ang salamin at gumawa ng saa. Marami siyang gawain. Ang taglamig ay bigla na lang dumating sa mataas na lambak, tinakpan ang nakabaluktot na bubong ng isang makapal na layer ng yelo na kumikislap sa ilalim ng araw. Isang buwan na ang lumipas mula nang bumagsak ang boting salamin na puno ng sukal, winasak ang matagal ng ilusyon ni Maria Santos. Ang hangin sa malawak na probinsyal na kusina ay makapal at halumigmig, may banayat na matamis na amoy na tunaw na mantikilya at pampalasa. Ang init mula sa cast iron na apuyan ay kumakalat sa buong kwarto, tinatakpan ang mabintana ng maing na manipis na singaw. Nakatayo si Carla sa tabi ang malawak na mesa ang kahoy, ang mga siko niya ay nalubok sa harina. Nilalamas niya ang malambot na masa ng may ritmo. Ang magalaw ng kamay na una ay pabigla at nangangatal, dahan-dahang naging mas maayos sa bawat araw. Ang gawaing pisikal ay naging isang lunas para sa kanya. Habang ang kanyang ngapalat ay pinindot ng malakas sa malambot, mainit na masa, ang ngatinik mula sa nakaraan ay dahan-dahang nawala. Ang kalampak ng bakal na rehas ng bilangguan ay nawala, at ang malamig, mapakalkulan na tingin ng kanyang lumang asawa sa courtroom ay humina rin. Ang lahat ng natitira ay ang tekstur ng harina, makinis tulad ng buhangin ng ilog, at ang tunong ng regular na pahinga. Ang si Maria Santos ay nakaupo ng tuwid sa isang lumang bambu na upuan. Isang korteng kulay abong lanang tupa ang nakalagay sa kanyang manipis na tuhod.
Ang makahoy na knitting needle ay mahinahon na regular na nagtatambal. Ang matandang babae ay hayak na nagtanda sa ilang linggo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng dating kinang. Ang makulubot sa paligid ng kanyang bibig ay naging mas malalim, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas maliwanag. Hindi na siya naghihintay ng gatawag. Ang mabigat na plastik na telepono sa aparador ng unan ay tahimik. Si Daniel ay mukhang binura ang kanyang ina mula sa kanyang buhay, nagdesisyon na tapos na ang lahat. Huwag dagdagan panganghari na doon, anak, mahinahon na sinabi ni Maria, hindi tinatangnan ang kanya sa pagtatahi. Buhay ang masa. Kung gipupunuin mo ito eniga harina, chichijuitong yuminga at magiging matigas tulad si eniga bato. Kailangan nito ng pagmamahal, hindi lakas. Masunurin na isinulat ni Charla ang kahoy na mangkok ng harina sa isang tabi. Handa na ang palaman, sagot niya ng mapalak, ang kanyang boses. Na hindi malakas sa loob ng isang buwan, ay nananatiling mahinahon at mapagbantay. Mansanas na may kanela at repolyo na may tinatat na itlog. Sige na. Ngayon ay ilalabas natin ito. Ang aking pensyon ay sapat lang para sa kahoy, at ang kuryente naman ay darating sa susunod na linggo. Taong 2003. Ang mapresyo ay tumaas. Hindi kayang sumunod. Ang balita tungkol sa pagbebentaeng tinapay ay lumulutang sa hangin tulad ng isang pasanin. Tumigil si Charla sa paglalamas ng masa. Sa loob, lahat ay magulo, masakit. Sa labas ng pintuan ng mainit, mabangong bahayng ito, ang mundo ay nananatiling hindi pamilyar at mapanganib. Ang baryo ay naging masaya. Ang mga taga-baryo ay mabilis na nagpalaganap ng balita tungkol sa kung sino ang dinalangang lalaki para tulungan ang matandang babae. Sa isang maliit na pamayanan, ang nalihim ay hindi tumatagal ng higit sa isang araw. Ang mataw ay nagbubulong sa tabi ng balon, tinitingnan si Charla ng may matalas na mamata habang siya ay pumapasok sa nag-iisang tindahan ng baryo, at tahimik ng malinaw habang siya ay naglalakad sa tabi. Para sa kanila, siya ay may tatak. Sa katanghalian, nagmadaling lumabas si Carla na may punit na kahoy na tray mula sa pintuan. Nilatagan niya ang platong isang malinis na tela, maputla dahil sa hamog, at maingat na iniyayos ang ngagintong tinapay dito. Ang namakapal na haligi ng singaw ay lumitaw mula sa mga mainit na tinapay sa malamig na hangin, nagdadalangang mapangakit na amoy ng piniritong sibuyas at inihaw na mansanas. Ang pagkatuyo ay walang awa sa kanyang nahubat na pisngi at lumilingon sa ilalim ng payat na kwelyo ng jacket ng isa pang tao. Patuloy na pinalitan ni Charla ang kanyang nga paa sa mga maikling sinelas, nagsisikap na manatiling mainit. Walang tao sa kalye, tanging ang tunog ng niebe na gumagalos sa ilalim ng mapaang isang tao sa malayo. Si Nena, ang matabang kapitbahay na may makulay na belo, ay dahan-dahang lumalapit. Huminto siya 2 hakbang na malayo, pinapiga ang kanyang ngalabi ng may kasuklaman. Ang kanyang mata ay lumipas sa mamalalim na tinapay, pagkatapos ay tumigil sa mukha ni Carla. Pakinggan ninyo, nagtatayo na sila ang isang tindahan, malakas na nagsalita si Nena, ang boses ay puno ng panunuya. Ang nasalita niya ay mabigat tulad ng bato na itinapon sa isang balon. Nagdesisyon silang ibenta sa atin ang lugaw ng bilangguan. Sino ba ang bibilhin mula sa iyo? Kawawa ka naman. Lalasonin mo ang isang tao, at kailangan naming maghintay para sa ambulansya mula sa distrito. Naramdaman ni Charla ang isang pinigilanang, mapait na bagay na umaangat sa kanyang lalamunan. Gustong hulugin niya ang tray, ihagis ito sa niebe at tumakbo pabalik sa mainit na kanlungan ng kubo. Ngunit pumalit lang siya sa 2 kamay, nangingitim ng pulang-pula sa lamig, nang mas malalim sa kanyang bulsa. Sa bilangguan, natutunan niya ang pinakamahalagang tuntunin ng kaligtasan. Huwag ipakita ang kahinaan sa harap ng ngalobo. Lumakat ka na, Nena, sumagot si Carla ng pantay, walang damdamin. Walang pumipigil sa iyo. Inubo ang kapitbahay ang kanyang ilong, inayos ang makapal na shawl sa kanyang mga balikat at lumakat ng may layunin, ang mabibigat na yapak ay tumatagos. Ang bintana sa bahay ay kumiskis. Si Maria Santos, na tinitingnan ang eksena mula sa likod ng kurtina, ay malalim na huminga. Ang alingaw-ngaw ng kasamaan ng estranherong ito ay nag-alingaw-ngaw sa kanyang dibdiko. Nakita ang matandang babay kung paano nakakapekto ang pagtanggi enge kapitbahay kay Carla. Ang babay na nagligtas ng kanyang buhay 1 buwan na ang nakakaraan ng ang kanyang sariling anak ay naghihintay sa kanya na mamatay. Hindi sinusukat ang magkapamilya sa pamamagitan ng dugo, kundi sa makilos. Ang simpleng pangunawang ito ay lubos na nagpabigo kay Maria Santos. 1 oras pagkatapos, nang maghanda si Carla na dalhin ang nakapirming tray sa loob, ang niebe ay gumagalos sa ilalim ng mabibigat, tiwala na mga yapak sa labas ng bakod.
Isang mataas, malawak na lalaki ang lumapit sa pintuan. Tila siya ay 45 taong gulang. Ang makapal na balbas na may malinaw na mga guhit na abo ay tumatabon sa ibabang kalahati ng kanyang mukha, ginagawa ang kanyang hitsura na seryoso at mahirap hulaan. Nagsusuot siya ng maingat na ginawang leather jacket ng tupa, bukas sa dibdiko, na inilalantat ang isang makapal na flannel na plait na kamiseta. Ang si Carla ay sa instinct ay umatras ng kalahating hakbang. Ang presensya ng isang malakas na lalaki ay laging pumupukaw ng takot sa kanya ng reflex. Ito ay isang bakas ng kanyang nakaraang buhay kasama si Vadim. Huminto ang estranghero sa tindahan ng alak. Ang kanyang damit ay malakas na may amoy ng sariwang hiniwang punong kahoy, langis ng makina at murang sigarilyo, mabaho. Ang malaki. Tigas na mga kamay, malalim na may mga tawid na pilik mata dahil sa epektong lupa. Ay inilagay sa gilid ng kahoy na kontar. Makano ang repolyo at lahat ng bagay? Ang boses niya ay mababa, tumatagos tulad ng malayo na kulok. Mahirap na nilunok ni Carla. 10 piso ang bawat piraso. Dahan-dahang tumango ang lalaki. Hindi siya tumingin kay Carla. Ang kanyang mamata ay lumipas sa maayos na mainihurnong tinapay. Ang kanyang ugali ay walang kasamaan o mapang-asar na pakusisa na ibinibigay ng ibang mga taga-baryo sa kanya. Tanging isang katahimikan. Mabigat at matatag. Ibigay mo sa akin ang lahat ng mayroon ka. Isinuot niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang jacket. Hinugot ang isang lumang grating na kartero ng balat. Nagkibit ng kilay si Carla nang hindi mapaniwalaan. Ang malamig na hangin ay gumalaw-galaw ng kanyang buhok, na lumitaw na mula sa kanyang sombrero. Bakit kailangan mo nganiyaan? Mahigit 20 piraso ito. Gayunpaman, matutuyo ito. Tumingin ang lalaki sa kanya. Ang mata niya ay maliwanag at matulis na nakakagulat. Hindi ako voluntaryo na mapakusik, ginang, at pinapayo ko sa inyo na huwag magtanong ng labis. Sumagot siya ng walang kasamaan, ngunit tiyak na hindi na ako gustong makipagtalo. Sinabi niya, kunin ko na ito. Kung hindi ko makakain ang lahat nito, ibibigay ko sa maaso. Ayaw kong pag-aksaya. Inilagay niya ang ilang punit na para sa ibabaw ng tabla. Ang papel ay mainit pa rin dahil sa init ng kanyang katawan. Si Carla, ang makamay niya ay mahirap at nanginginig sa lamig, ay nagsimulang ilagay ang mga inihurnong tinapay sa isang makapal na papel na bag. Ang pangalan ko ay Ignat, sabi niya ng tsurt, hinawakan ang mabigat na bag. Ang kanyang mahabang, matigas na madaliri ay bahagyang nagalaw sa kanyang pulso. Ang balat niya ay tuyo at mainit, bukas ay makihurno ka pa. Makakagawa ka bang tinapay na may karne? Kaya ko. Huminga si Carla, hindi makapaniwala sa nangyayari. Sige. Palam na. Lumiko siya at lumakat pababa sa kalayan ng may mabibigat, regular na mga hakbang. Tinitignan ni Carla ang kanyang pag-alis, mahigpit na hawak ang unang perang na kuha niya. Ang mapapel ay nasunong ng ulan, ng gabi, nang ang malalim na asul na takip silim ay sa wakas ay bumalot sa mataas na lambak, nagbuhos si Maria Santos ng saangang halamang gamot sa matasa. Si Ignat ay ang aming bridge builder, sinabi ngang matandang babae, itinutulak ang plato nga sukal patungo kay Carla. Maaga siyang nagretiro. Isang mabigat na bamang nahulog sa construction site, nasugatan ang kanyang likod. Nakatira siya sa malalayong bahaging baryo. Nagtatayo siya ng isang bahay mula sa kahoy ng pino. Siya ay isang taong hindi minamahal, seryoso, hindi mo kausapin siya. At tingnan mo, siya ang unang lumapit sa iyo. Nakinig si Carla, tumingin sa madilim na bintana. Isang kakaibang pakiramdam, na marupok pa rin, ay lumalaki sa kanyang puso. Nagdesisyon siyang dalhin ang natitira sa labas ang pintuan para humingang sariwang hangin bago matulog. Ang gabi ay mabituin at tahimik. Pagkatapos na dinilik ang ilalim ng isang matandang puno ngawayan, sinilip ng hindi sinasadya ni Carla ang bakanteng lote ng kapitbahay. Isang pamilyar na silweta ang nakatayo sa anino ng isang lumang bakod. Si Ignat ay lumuhod sa isang tuhod sa makapal na yelo. 3 pinagsamang lobo na aso ang nagtatakbo sa paligid niya, nagsisiyahan. Isang lalaki ang nagabot ng kalahating mahalagang matinapay at inilagay ang maito sa isang lumang cardboard na piraso sa harap ng nga aso. Tumigil si Carla, ang puting nga daliri ay nangangatal sa malamig na gilid ng walang laman na timba. Hindi siya gutom, at hindi rin gutom ang kanyang mga aso hanggang sa punto ng pagbibilingang homemade na tinapay para sa kanila. Ang seryoso, tahimik na lalaking ito ay simpleng naghanap ng paraan para ibigay sa kanila ang pera nang hindi nagpapakita ang awa o lantarang pagbibigay. Binili niya ang buong counter para lamang tulungan ang dalawang nag-isang babaeng nagpapagalit sa buong baryo. Huminto ang pahinga ni Carla.
Sa loob ng nga taong iyon, naging sanay siya na gamitin ng malalaki ang kanilang lakas para mangibabaw, manlinlang at magtataksil. Ngunit si Ignat ay gumagamit ng kanyang lakas para tahimik na tulungan siya. Ang katuklasat na ito ay nagdulot sa kanya ang higit na sakit kaysa sa anumang masakit na salita. Isang mainit, matagal nang nakalimutang pakiramdam ng malalim na pasasalamat ang kumakalat sa kanyang dibdiko. Dahan-dahang umurong si Charla, nagtatago sa siksik na aninong ang isang maluwak na puno ng wayan. Ang yelo ay gumagalo sa ilalim ng kanyang sinelas, ngunit isang malakas na hangin ang nagdala ng tunok na iyon patungo sa nakapirming ilog. Si Ignat ay hindi lumiko. Patuloy niya itong mahinahon na pinuputol ang mga tinapay sa malalaking piraso, bumubulong ng mahinahon sa mga aso. Bumalik si Charla sa kubo, nagsisikap na hindi buntungin ang pinto. Ang kanyang lalamunan ay nagapak. Ngunit hindi ito ang maluhang-aluhang ngawalan ng pag-asa na sanay siya sa mataon sa bilangguan. Ito ay isang ganap na bagong, matulis na pakiramdam ngang nagbabago pakilala sa pasasalamat. Ang kanyang dating asawa ay dati nang kinuha ang kanyang tiwala sa katotohanan ng isang lalaki, malupit na tinatapak-tapakang para sa sariling kapakanan nito. At ang seryoso, hindi minamahal na lalaki na may tigas na mga kamay ay ngayon, paunti-unti, nagbabalik ng tiwala para sa kanya, nang hindi man niya ito napapansin. Hindi nakatulog si Charla sa buong gabi. Nahiga siya sa makitit na kahoy na higaan, nakikinig sa hangin ng bagyong Pebrero na humahagibis sa labas ng bintana. Isang plano ang nabuo sa kanyang ulo. Kung si Ignat ay magtatanong ng karne, karne ito. Ang pinakamasarap, pinakamalambot na piraso na magagawa niya. Nagsimula ang umaga bago sumikat ang araw. Si Maria Santos ay matulog pa rin sa likod ng makulay na kurtina ngang apuyan nang si Charla ay gumagamit ng ngang mabigat na kutsilyo para humiwain ngang baboy na liempo, pinahalong may tinatat na sibuyas at giniling na itim na paminta. Ang malakas na masangsang na amoy ay kakalat sa buong kusina, pinapalayo ang lamig ng gabi. Nang malapit na ang katanghalian, ang kahoy na tray ay muli na naming nalagay sa tabi ng pintuan. Ang hamok ay bahagyang natunaw na, nagbibigay daan sa isang malamig na atmosperang yelo. Ang malalaking mabutil ngang niebe ay dahan-dahang bumaksak sa lupa, tinatakpan ang ngalandas ng isang puting kumot. Lumitaw si Ignat ng eksakto sa parehong oras tulad ng kahapon. Sa pagkakataong ito ay wala siyang sombrero. Ang makapal, kayumanggi na buhok niya ay may manipis na layer ngang niebe. Ginawa mo ito? Tanong niya ng mababa, huminto sa counter. Tahimik na tumango si Carla, inihagis pabalik ang tela. Isang makapal na agos ng singaw ang lumabas mula sa pulang, makintap na tinapay. Mainit pa rin. Nagsisikap siyang magsalita ng kalmado, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Huwag mong ibigay sa maasan ay na itinangal ang lalaki ang kanyang makapal na kilay. Ang maliwanag na makamata nito ay lumiit, maingat na tinitingnan ang maputlang muka ni Charla. Agad niyang nakita niya ang kanyang tahimik na pakilos ng kawanggawa kahapon. Hindi ko ginagamit ang buto para sa maaso, kamli na sumagot siya. Ang malaking palat nito ay inilagay sa gilid ng tray, tinatanggal ang niebe na nakasama dito. At kakainin ko ito lahat. Ibigay mo sa akin ang 5. Mula ng araw na iyon, ang buhay sa Antipolo ay nagsimulang magbago, nang mahinahon ngunit hindi maiwasan. Si Ignat ay naging kanilang regular na customer. Araw-araw pumupunta siya, bumibiling tinapay, nagsalita ng maikli tungkol sa panahon at kahoy, pagkatapos ay umalis. Ang kanyang tahimik na suporta ay nakaroon ng epekto. Si Ignat ay iginagalang ng lahat sa baryo dahil sa kanyang matibay, makatarungang ugali at dalubhasang makamay. Kung ang seryosong bridge builder ay hindi nagdududa na bumiling ang pakain mula sa isang dating bilanggo, walang dahilan ang iba para mag-alala. Ang una na sumuko ay ang lokal na nurse, na dumating para bumiling ang tinapay na merienda. Ang makapitbahay sa dulong kali ay sumunod, at 2 linggo pagkatapos, kahit si Nena na mataba, nahihiyang umiwas ng tingin, ay bumiling ang 1 dosena ngang tinapay sa libingang isang malalayong kamag-anak. Ang taglamig ay dahan-dahan. Nang ayaw, nagbigay ng daan. Sa simulang ng Marso, nagsimulang magpainit ang araw ngang gabubong ng kamalik, nagpaaluging ngang gapatangan yelo. Ang kahoy na istante sa tabi NG pintuan ay pinalitan NG matibay na counter na itinayo ni Ignat sa loob NG ilang gabi mula sa mega murang piraso NG pino. Matatak niyang tumanggi na tumanggap ng kabayaran, nagbubulungan lamang ng hindi masaya na kailangan niya ng mainit na tinapay bago ang lahat. Ang negosyo, na nagsimula sa pinakamasamang desperasyon, ay unti-unting umangat. Nagtatrabaho sina Carla at Maria Santos mula umaga hanggang gabi. Ang matandang babae ay mukhang nabuhay muli. Isang bagong tiwala ang lumitaw sa bawat kilos niya.
Ang kanyang likod ay naktuwid. Hindi na siya naghihintay ngang mabihasa at tuyong nga tawak mula sa kanyang anak. Si Daniel ay nawala mula sa kanyang buhay, natunaw sa usok ngang alikabok ng lungsod, na nagiwan lamang ngang mapait na alinggaw-ngaong tapat na pakmamahal ngang ina. Ngunit ang kawalan sa kaluluwa ni Maria ay nagsimulang mapuno. Si Carla, isang estranghero, ay nayampalayang tadhana, at naging mas malapit at nakakaunawa sa kanya kaysa sa anumang kamag-anak ng dugo. Sa gabi, umupo sila sa paligid ng mesangang kusina, binibilang ang kinita sa ilalim ng ilaw at inilalagay ang mga papel na pera sa isang lata. Nagtitipid tayo para sa isang bagong kalan, tiwala na sinabi ni Maria, pinipis ang mga kulubot na 10 at 50 pisong pera. Ang lumang kalan ay mausok at walang ventilasyon. At ngayong tag-araw, kung payagan ng Diyos, ayusin natin ang beranda. Tumango si Carla, naramdaman ang permanenteng takot na mahinahon sa kanyang dibdiko. Nagsimula siyang maniwala na ang mahirap na panahon ay lumipas na. Mayroon siyang tunay na tahanan, mainit na apuyan, at isang babaeng tumatawag sa kanya na anak. Ngunit ang tagumpayang iba ay karaniwang umaakit ng sariling kasakiman ng ngaiyon. Sa simula ngang Mayo, nang ang unang usbong ay lumabas sa puno ngang mansanas at ang lupa sa mataas na lambak ay nakpainit, isang sakuna ang dumating mula sa isang hindi inaasahang direksyon. Isang maruming SUV ang huminto sa kalsada ilang kilometro mula sa baryo. Ang managtitinda ng pagkain sa lungsod, ang nagpapatakbo ng kainan sa gilid ng kalsada na nagbebenta ng paboritong pagkain, ay matagal na nagbabantay ang masayang kalakalan sa mataas na lambak. Hindi sila nangangailangan ng anumang kompetisyon. Ang Mayo ay mainit at maalikabok. Ang hangin sa itaseng aspalto na kalsada, 2 kilometro mula sa baryo en Antipolo, ay gumalaw ng may malilit, transparent na alon. 6 na buwan pagkatapos mabili ni Ignat ang unang papel na bag ng tinapay, ang katanyagan ng homemade na tinapay ni Carla ay kumalat na sa labas ng lugar. Ang mga truck driver at mga lokal na bakasyonista ay ngayon ay sadyang niliko ang kalsada mula sa patak na highway papunta sa isang guhit na landas ng lupa. Ang Pinewood counter ay may makintab na salamin sa ilalim ng araw na may bagong linisang baso. Sa loop, ang mahanay ngang gispi na tinapay, malambot na releno at sariwang gawang puto ay maayos na nakaayos. Ang kalampag ng gabarya sa lata ay naging pinakamahusay na gamot para mawala ang kalungkutan ng katandaan ni Maria Santos. Dalubas ang binibilang ng babay ang sukli, nakpapalitan ng maikli, masayang na kwentong biro sa mga customer. Madalang lumabas si Carla sa pampubliko, mas gusto ang manatili sa mainit na kaharian ng kusina. Ang mainit na oven ay nagsusunong nganyang mukha. Ang kanyang kamay ay nilalamas ang malambot na masa tulad ng dati, at isang katahimikan na matagal na niyang hinahangat ay sa wakas ay namamayani sa kanyang ulo. Ang nakaraan ay lumayo, naramdaman niya na ang bahay ng bato na may mga ukit na frame ng bintana ay naging isang hindi maatakeng kuta, kung saan hindi makakarating sa kanya ang sinuman. Lagi namang dumarating ang gulo tuwing pinapayagan ng mga tao ang kanilang sarili na huminga, malapit na ang gabi. Ang maanino nga mansanas na puno ay kumakalat sa tuyong bitak na lupa ngang bakuran. Naglabas si Carla ngang bagong tray ngang tinapay sa counter. Nang ang katahimikan ng kalyay nagambalang ang marahas na ugong ngang isang malakas na makina, isang napakalaking itim na SUV. Natatakpan ng tuyong kulayabong putik, ay huminto ng mabilis sa harap ng pintuan. Ang mga bato ay tumaboy mula sa ilalim ng mga malawak na gulong ng may malaking kalampag, tumatama sa bakot na kahoy. Halos sabay-sabay na napalakas ang pintuan ng sasakyan. 2 lalaki ang lumabas. Makapal na leather jacket. Malalaking gintong alahas sa maitim na turtleneck na kamiseta ang karaniwang hitsura ng mga street kingpin na nagpapagulat sa buong baryo. Ang kanilang mga kainan sa gilid ng kalsada ay nagbebentangang microwave na pagkain na maraming gustong-gusto, ngunit ang pinakabagong kita ay mabilis na bumababa. Ang truck driver ay nagpapakita nga nilang suporta sa pamamagitan ng kanilang piso, pumipiling nga mainit na tinapay mula sa mga nagtitinda sa daan. Dahan-dahang lumapit ang unang lalaki sa counter. Hindi siya tumingin sa makalakal. Ang mabibigat, hindi kumikislap na mga mata nito ay nakatutok kay Carla. Napakaswerte ang ginang, bumubulong siya, inilagay ang kanyang tigas na mga daliri sa malinis na baso. Siya ay malakas ang amoy ng mahal na pabango at sigarilyo. Ang negosyo ay umunlad. Huwag mag-alala tungkol sa mabuwis, patuloy na bayaran ang mabuwis. Ang sanitary inspector ay madalas na bibisita sa iyo. Agad na naramdaman ni Carla ang isang hindi nakikitang sinulit na humigpit sa kanya. Ang kanyang pahinga ay naging maikli. Nakilala niya ang tono. Ganito nagsalita si Vadim nang pilitin niya siya sa sulok sa pamamagitan ng mga taktika ng pagmamanipula.
Ganito nagsalita ang nga investigator. Ito ang boses ng isang malupit, hindi naipataw na kapangyarihan na tumatanggi sa anumang paktutol. Ang si Maria Santos, na nakaupo sa kahoy na bangkito, ay dahan-dahang tumayo. Maingat na inayos ng matandang babay ang malambot na shawl sa kanyang mabalikat, tinatakpan si Carla mula sa tingin. Mga kabataan, bumili ka o umalis, Kamlin yang sumagot, walang takot. Hindi tayo nangangailangan ng mga bagay na hindi sa atin. Namumuhay tayo ayon sa batas sa pamamagitan ng aming sariling paggawa. Natawa ang ikalawang lalaki ng mahinahon, tinapik ang kahoy na suportang ang counter gamit ang kanyang mahal na sapatos. Ang natabla ay gumagawa nga mababa, maingay na tunog. Namumuhay sila sa batas. Lola, dapat kang mag-isip ng iyong kalusugan. Matanda ka na. Ang iyong baryo ay malayo, ang nga bahay ay luma at tuyot. Isang maliit na apoy lamang ay sapat para patayin ka. Ang lugar na ito ay madaling sumunok. Nagsasalita siya tungkol sa panahon, ngunit ang kahulugang nakatago doon ay nag-alingaw-ngaw, tulad ng bakal na sinulit na higpit na naabot. Ito ay hindi isang imbitasyon na lumipat, kundi isang ultimatum. Isara ang tindahan, dagdag ng una, lumiko mula sa baso, iwanang walang laman ang tindahan bago magtanghalian bukas. Kung hindi, tatawagin namin ang pulis. Interesado sila sa magadating bilanggo na nakalason ng tao. Natulala, si Carla na parang sinabuhin. Ang madaliri niya ay mahigpit na humawak sa gilid ng metal na tray ng pabigla. Alam na nila. Ang nataong ito ay nag-imbestiga, hinukay ang kanyang nakaraan, at inilantat ang kahihiyang iyon na siya ay desperadong nagsisikap na burahin sa pamamagitan ng harina at tapat na paggawa. Lumiko ang SUV, nakpalabas ng alikabok sa magababay, pagkatapos ay nakmadaling patungo sa highway. Ang si Maria Santos ay bumagsak sa isang bangkito. Ang kanyang tuyong mga labi ay bahagyang gumagalaw. Nakatayo si Carla nang hindi gumalaw, nalilito dahil sa dugo na pumupukpok sa kanyang temple. Ang amoy ng exhaust ay hinaluan ng amoy ng tinapay, dinumi ang hangin. Nagimbak na tayo ng mga sangkap, huminga si Carla. Ang kanyang nakamay ay hindi sumusunod habang inilalagay niya ang nga tinapay pabalik sa basket. Hindi tayo magbubukas-bukas. Ano ang sinasabi mo, anak? Nagsisikap na hawakan ng matandang babay ang kanyang kamay, ngunit agad itong binalian ni Carla. Paayay nila tayo. Hindi mo naintindihan, Maria Santos, hindi ito ang kapitbahay na nena na may mga tsismis. Ang mataong ito ay lalunukin tayo at hindi kailanman bibitaw. Hindi ko hahayaang mawala ang iyong bahay dahil sa aking nakaraan. Ang buong araw ay lumipas sa mabigat, nakakapagod na katahimikan. Hindi hinipo ni Carla ang tsaa sa hapon. Umupo siya sa kanyang maliit na kwarto, nakatitik sa dingding ang papel na may bulaklak na disenyo. Tinuruan siya ng bilangguan ng determinismo. Kung gusto kang sumailalim ng makapangyarihan, ang pagtutol ay nakdudulot lamang ng karagdagang sakit. Nang gabi iyon, ang kislap ay balot ng makapal na kadiliman, walang bituin. Lumubog si Carla sa isang mabigat, malapot na estadong pagkalimot punong gaputo-puto na sigaw at tunog marti yung hatol. Biglang nagising siya. Una, narinig niya ang isang kakaibang tuyong tunog, tulad ng nga tuyong sanga na gumalagablab. Pagkatapos ay ang malakas, nakakainis na amoy ngang usok ay pumasok sa kwarto. Maputlang dilaw na liwanag ang sumilip sa pinturang sahig, inilalantad ang nga sulok ngang kasangkapan. Tumalon si Carla mula sa kama, nagbihis ng maong at makapal na sweater. Nakatali ang taling sapatos, pagkatapos ay tumakbo sa koridor. Sa pagbubukas ng mabigat na pintuan, natulala siya. Isang alon ng init ang sumugot sa kanyang mukha. Pinilit nilang isara ang kanilang mga mata sa reflex. Ang counter na maingat na itinayo ni Ignat para sa kanila ay nagsusunog ng marahas na may orange na apoy. Ang apoy ay lumaganap sa kahoy na bakot at sabik na gumagapang patungo sa mababang nga sanga ng matandang puno ng mansanas. Ang natuyong tabla ay kumiskis, naputol-putol ng napakalaking init. Ang salamin ng display cabinet ay pumutok ng may marikit na tunog. Ang mga piraso ay kumikislap sa pag-ulit ng apoy habang bumabagsak sa lupa. Nasusunog tayo. Sunog. Ang maingay na sigaw ni Maria Santos ay pumutol sa katahimikan ng gabi. Isang matandang babae ang nakmadali sa beranda sa kanyang pang-araw-araw na damit, hawak ang isang maliit na timba ng tubig na bakal. Sumugot si Carla sa balon. Ang buong katawan ay nanginginig dahil sa primitive na takot. Pinili niya ang mabigat na pangabot. Naglabas ng mga timba ng tubig at inihagis sa nagbubulwak na apoy. Ang tubig ay sumitsit pagkatapos ay sumingaw, hindi nakapagpapahinang apoy. Ang mapula, nagbabaga ang labi na dilang apoy ay tumaas ng mapanunuya, tinatakpan ang bakuran sa isang nakakatakot na liwanag.
Ang takot na napigilang niya sa loob ng maraming taon ay dumating. Ang hangin ay naging nakakainis. Ang mapait na usok ay kumiskis sa kanyang lalamunan, inalis ang oksigen mula sa kanyang mga baga. Sa harap ni Jarla, ang kapoy ay nakisasam-gaalala. Isang wasakin ang buhay, isang nawalang coffee shop, ang pagtataksil ni Fadim. Lahat ng nahipon niya ay naging abo. Siya ay sumpain. Ang mabibigat na yapak ay dumating mula sa kalye. Ang pintuan ay bumalik ng may malaking tunok, isang bisagra na gumuho. Sumugot si Ignat sa bakuran, mahigpit na hawak ang dalawang napakalaking construction bucket na puno ang buhangin ang ilok. Sa likod niya, tumakbo ang kapitbahay, nagmamadaling nagsusuot ang jacket. Si Nena na mataba ay humilang ng isang hose na tela. Ang ilan ay nagpapagalaw ang timba ang tubig. Ang iba ay gumagamit ang mabibigat na pala para tupikin ang apoy sa bakot. Si Ignat, sa isang marahas na hila, ay nagbuhos ng buhangin ng direkta sa gitna ng nakniningas na counter. Ang apoy ay sumitsit ng hindi masaya, tinutupok ng mabibigat na buhangin. Nagtatrabaho ang lalaki ng tahimik, ngunit napakasigasig. Ang kanyang muha ay may bakas ng uling. Ang kanyang mga mata ay maulap dahil sa hindi matagalang init. Nakatayo si Charla sa tabi ng balon, puting-puti ang kamay na mahigpit na hawak ang basang kahoy na timba. Nanginginig siya ng marahas, walang kontrol. Hindi siya tumingin sa apoy. Nakatitik siya sa kanyang lumang imitasyon leather na bag, na nandun pa rin sa kwarto. Ang desisyon ay nabuo sa kanyang isip, malinaw tulad ng isang pirasong yelo. Kailangan niyang umalis ngayon, bago ang umaga ang baryo ay maubok dahil sa kanyang presensya. Ang apoy ay hindi agad namatay. Kailangan niyang umalis ngayon, bago ang mapait na usok habang ang mabibigat na buhangin ng ilok ay tumatakip sa mga nagbubuking tabla. Ang amoy ng basang abo at nasunok na kahoy ay lumukop sa bakuran tulad ng makapal, hindi matabos na kumot. Ang kapitbahay ay huminga ng husto, sumasakay sa hawak ng ngapala at sa manawalang laman na timba. Si Nena na mataba ay nakpunasan ng na may bakas ng uling gamit ang gilid ng kanyang makulay na scarf, nag-iwan ng maitim na guhit sa balat. Nakatayo si Ignat sa tabi ng itim, nangungusap na counter, mahigpit na hawak ang kamao ng kaya niyang makita ang makapal na maugat sa kanyang braso. Sumugot si Charla sa bahay. Ang koridor ay malakas ang amoy ng usok. Tumakbo siya sa kanyang maliit na kwarto at hinugot ang lumang imitasyon leather na bag mula sa ilalim ng makitit na higaan. Ang kanyang madaliri ay ganap na nangangatal, nakasangkot sa magaspang na telangang sweater at maong. Ang zipper ay natigil sa gitna. Binali ni Charla ng kaya niyang may tusok ang metal na talim sa kanyang hintuturo, nagdudulot ng pagdurugo. Siya ay tumatakbo mula sa kanyang sarili, mula sa isumpang nakaraan, na tulad ng isang mapanira na baging, kumakapit sa kanya. Sinisira ang buhay ng ilang tao na nagpakita ng awa sa kanya. Kung mawawala siya bago sumikat ang araw, matutunaw sa maagang hamog, ang mga mandurumok ng highway ay huhupa. Si Maria Santos ay mabubuhay at magiging ligtas. Inikot ang mahigpit na talingang bag sa kanyang balikat, lumabas si Carla sa koridor. Ang natablang sahig ay tumatagos sa ilalim ng mabibigat na takong. Pumasok siya sa lababo. Isang lalaki ang nakatayo sa lababo. Ang bridge builder ay dahan-dahang nililinis ang itim na uling sa kanyang malalim na palat. Ang malamig na tubig ng balon ay sumabog sa lata na palanggana. Tumuwit ang lalaki. Pinunasan ang mukha gamit ang magaspang na tuwalya. Ang liwanag mula sa maputlang dilaw na bombilya na nakasabit sa kisame ay nagtatapon ng malalim na anino sa seryosong mukha niya. Ang maliwanag na mga mata nito ay tumigil sa imitasyon leather na bag na nakabitin sa balikat ni Jarla. Saan ka pupunta? Tanong niya ng mababa. Ang boses niya ay pantay, ngunit sa ilalim ng huwat na kababaang loop ay isang mabibigat tulad ng bato na katibayan. Kailangan kong umalis, Ignat, ngayon. Mahigpit na kumapit si Carla sa tali, naramdaman ang kanyang natuhot na nanginginig. Nakita mo na ito. Mahighway smuggler sila. Hindi sila titigil. Hindi sila magsusunong ng bahay bukas. Pabababa lamang ako ng kamalasan, naintindihan mo. Namarkahan na ako. Humakbang pasulong ang lalaki, ganap na humarang sa pasukan. Ang amoy ng sariwang pino mula sa kanyang makapal na kamiseta ay ngayon ay hinaluan ng amoy ng usok. Kaya. Ang buong mundo ay hindi lamang sumusubong ng koridor para sa iyo para makatakbo sa mga palumpong.
Inihagis niya ang tuwalya sa kahoy na bangko. Sa tingin mo ba ikaw lang ang tinamaan sa buhay na ito? Sa tingin mo ba, kung tumakas ka, si Maria ay mas magiging madali? Lumabas si Maria Santos mula sa kusina, lumakat sa kanyang lumang sinalas. Ang mukha ng matandang babay ay maputlang ang takot na naranasan nito. Ang malambot na shawl niya ay nakabitin ng hindi maayos sa isang balikat, inilalantat ang manipis na lik. Nakita niya si Carla na hawak ang kanyang gamit, handang tumakas. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa koridor ay naging makapal, halos pisikal. Kaya tumakas ka. Mahinahon na sinabi ni Maria, walang damdamin. Isang kamag-anak na nag-iwan sa kanya, tulad ng isang lumang kurtina, walang kabuluhan, itinapon at nalimutan. Ngayon ang ikalawa, na pinakamalan niya na anak, ay alis sa madaling araw. Isinara ni Carla ang kanyang nga mata. Ang nasalitangang matandang babay ay mas matulis at masakit kaysa sa anumang pisikal na karahasan. Nagalingaw-ngaw sila ang pagtataksil ang isa pa, ni Daniel, na ngayon ay hindi sinasadyang inulit ni Carla ng may nakakatakot na katumpakan. Nakita niya ang parehong sakit na dati siyang naranasan sa courtroom. Alis ako para sa iyo. Bulalas niya ng mapalak na boses. Para mabuhay ka ng payapa, para maligtas ka. Sino ang nagsabi sa iyo na kailangan kong kapayapaan sa gitna ng walang laman, na sunog na lugar na ito? Lumapit si Maria, inilagay ang kanyang tuyong, malamig na palat sa mga daliri ni Carla na mahigpit na nakakapit sa tali. Pamilya, anak ito ang pagiging makasama, kapag may magagintong tinapay sa mesa, at kapag nasusunog ang bahay. At kung lalabas ka sa pintuan na iyon, nangangahulugan iyon na ang sinasabing gatao sa iyo sa lungsod ay totoo, nangangahulugan iyon na ikaw ay walang laman sa loob. Ang mahigpit na imitasyon ledad na bag ay bumiti mula sa kamay ni Carla. Ang bag ay bumagsak sa sahig ng may mabigat na tunog. Ang proteksyong armadura sa kanyang kaloban, na itinayo sa loob ng 5 mahabang taon, ay ngayon ay puno ng bitak at sumabog ng may marikit na tunog. Ang makalamnan ng kanyang mukha ay nanginginig ng masakit, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinayagan niya ang kanyang sarili na umiyak. Hindi ito ang pinigilan, tahimik na maluhang kawalan ng pag-asa, kundi ang marahas, naglilinising pagyak ng isang taong sa wakas ay nakahanap ng ligtas na baybayin. Dahan-dahang lumapit si Ignat. Inilagay niya ang kanyang mabibigat, mainit na palat sa likod ng leg ni Carla, pinindot siya ng mahigpit ngunit napakagaan sa kanyang balikat. Ang magaspang na telang kanyang jacket ay gumagalos sa kanyang pisngi, ngunit naramdaman ni Carla na ganap siyang naingatan. Ang umaga ay malamig, natatakpan ng makapal na ulap. Ang bakuran ay may banayat na amoy ng basang abo at basang lupa. Lumabas si Carla sa beranda, mahigpit na balot ang sweater sa paligid niya. Ang kanyang mata ay masakit dahil sa maluhang kagabi, ngunit isang kakaibang kagaan, nakalingaw-ngaw sa kanyang dibdiko, handang mapuno ang isang bagay na ganap na bago. Humigit kumulang 20 tao ang naktipon-tipon sa paligid ng nasunog na counter. Ang kanyang kapitbahay, si Nena, ay maingay na nagtatalo sa ibang kapitbahay, na si Esteban, nagwagayway ng malakas. Malapit doon, mayos na nakayos sa tuyong damuhan, ay mga bagong tabla ngang pino, ilang bag ngang simento at isang buong tambak ngang pulang laryo. Si Ignat ay nakatayo sa tabi ng bakod na may makapal na papel na nakahanay. Nagtatrabaho sa isang draft gamit ang isang carpenter's pencil. Sa pagkakita kay Carla na lumabas sa beranda, ang karamihan ay biglang tumahimik. Ang tensyon ay lumukop sa hangin. Pero bakit ka nakatayo tulad ng isang estatwa? Malakas na sumigaw si Nena, nagtataas ng 2 kamay sa hips ng may autoridad. Pumunta ka at kumuha ng mga materyales. Nagdesisyon ang konseho na wala ng kahoy. Magtatayo-tayo ngang matibay. Magtatayo-tayo ngang pader na kalahating bato ng malalim, itatanim ang pundasyon, para walang hayok na lungsot na makakapekto sa atin. Magkakaroon tayo ngang tunay na panaderya. Sigasin na ang apuyan at magurnong ngang tinapay para kumain ang lahat sa tanghalian. Kailangan ngang manggagawa ngang pakain. Mayroon tayong napakamabibigat na trabaho sa harapan. Tinitingnan ni Carla ang makulubot, magaspang, namumutla dahil sa taksibol na mga mukha ngang gataga-baryo ngang tipolo. Hindi sila pumunta doon para lamang sa masarap na tinapay. Pumunta sila para ipagtanggol ang kanilang lupa, kaugalian at manggatao mula sa halatang pag-utos ng lungsod. At siya, si Carla, ay ngayon isa sa kanila. 5 taon ang lumipas ng mabilis tulad ng isang mahaba, malakas na pahinga. Ang taong 2015 ay pumasok sa lungsod na may mainit, mahalumigmig na tag-araw. Natunaw ang aspalto, ang mainit na hangin ay gumalaw, sa mabubong ng sasakyan na natigil sa trapiko.
At sa malawak na opisina ni Mang Rodrigo sa ika-25 palapak ngang isang salaming commercial center, isang artipisyal na lamig ang nanahan. Umupo si Daniel sa gilid ng napakalaking leather na upuan. Ang makinis na cover ng upuan ay lumihang malamig, hindi kasiyasiyang pakiramdam sa ilalim ng manipis na telangang niyang mahal na Italianong kamiseta. Tuyo ang kanyang bibig, ang mapait. Metal na lasangang pag-aalala ay nananatili sa kanyang dila. Nakatayo siya sa tabi ng panoramik na bintana, ang dalawang kamay ay nakatali sa likod niya. Ang amoy ng makapal na tabako at malakas na pabango ay punong espasyo, ginagawang mahirap huminga si Daniel. Naintindihan mo ba na ang manumero na ito ay hindi lamang isang pagkakamali? Dahan-dahang lumiko si Mang Rodrigo. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang pekeng kalamigan ay nagpapanginig kay Daniel. Nang walang pag-iingat na inihagis niya ang isang makapal, hardcover na file sa makinang na mesa, ang mapapel ay sumabog habang naglatag. Hindi ka nakapagtagumpay ngang 3 mahalagang kontrata sa isang kwarter. Ang natao ay, tumakas mula sa iyong departamento tulad ng isang sirang barko. Mahirap na nilunok ni Daniel. Ang kanyang magadaliri ay mahigpit na kumakapit sa kahoy na armrest ng upuan, ang balat sa magkasukasuan ng daliri ay nangapal. Mang Rodrigo, ang merkado ay kasalukuyang hindi matatag. Nagpapatupat ako ang isang bagong estratehiya. Huwag nang paulit-ulit ang mawalang kwentang salita. Ang kamaong ang kanyang biyenan ay bumaba sa mesa ng may mababa, maputol na tunok. Wala ka ng laman, Daniel. 5 taon ko ding ginugol para subukang maging leader ka, pinadala ka sa training, itinago ang iyong ganap na kawalan ng kakayahan. Naisip ko na kahit na magsisikap ka dahil kay Carmela, ngunit ang lahat ng ginawa mo ay linlangin ang lahat. Si Carmela, nanginginig ang boses ni Daniel. Pamilya tayo. Hindi mo ako maring palayasin. Natawa ng panaawa si Mang Rodrigo. Ang isi ay puno ng paghamak ng labis na naramdaman ni Daniel ang sarili niya na tulad ng bata sa mataas na baryo, ngunit nagsusuot ng sapatos ng iba. Ang pamilya ay itinayo sa paggalang, at hinihiya kang aking anak. Magbitiw ka. Kung hindi ay palayasin kita dahil sa kapabayaan, at kahit bilang janitor ay hindi ka natatanggapin ng anumang kilalang kumpanya. Isang oras pagkatapos, nakatayo si Daniel sa harap ng pintuan ng kanyang maluho na apartment. Ang susi ay kumiskis sa kandado. Ang malawak na koridor ay may banayat na amoy ng malakas na pabango ni Carmela, at ng tinta gabagong magasin. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa puting sofa sa sala, nagpapaganda ang kuko gamit ang isang salaming file. Isang manipis, malambot na silk na robe ang natatakpan sa kanya. Kahit hindi siya tumingin, maririnig ang mabibigat na yapak. Carmela, baliw na ba ang iyong ama? Nang may pakabagabag ay malakas na hinila ni Daniel ang kurbata, inihagis ito sa likod ng upuan. Ang tela ay dumulas at nahulog sa kahoy na sahik ng tahimik. Pinapagawa niya akong magulat. Kailangan mong kausapin siya. Ipaliwanag sa kanya. Ipaliwanag ang ano? Tahimik na hinipan ni Carmela ang hindi nakikitang alikabok mula sa kanyang kuko. Ang kanyang boses ay pantay, walang simpatiya. Ang aking asawa, na kahit isang natapos na upuan ay hindi niya kaya itaas? Tama ang sinabi ng tatay ko. Binibira mo kami. Natulala si Daniel. Ang hangin sa kwarto ay biglang naging makapal, tulad ng pumuno ang hindi nakikitang resina. Isang alingawngaw. Ang eksaktong alingawngaw ng pagtataksil na ginawa niya sa kanyang sariling ina ay ngayon ay dumating sa kanya ng may nakakatakot na lakas. Tinalikuran niya si Maria Santos para sa babaeng ito, para sa puting sofa at silk na robe, at ngayon siya mismo ay itinuturing na walang silbi. Wala akong ipon, Carmela. Lahat ay para sa iyong mabiyahe, ang iyong mabag, bulalas niya ng desperado. Iyan ang problema mo, sabi niya, eleganteng tumayo, inayo sang tali NG robe. Ang apartment ay binili bago ang kasal, ang sasakyan ay nakarehistro sa ilalim ng kumpanya ng aking tatay. Bibigyan kita ang 2 araw para mayos ang iyong nagamit. Pumunta siya sa kwarto, isinara ang pintuan. Isang pinto ang malakas na nagsara. Muli na ang alingawngaw niyang sakit. Ang lalaki na nagtataksil sa mga tunay na nagmamahal sa kanya ay naiwanang mag-isa sa isang walang laman na espasyo kasama ang mga punitang pera na hindi makabibilingang kapatawaran o isang bagong pagkakataon. Samantala, sa baryong Antipolo, isang mainit na hapon ang dahan-dahang bumababa. Ang hangin sa itaas ng ilog ay nag-alingawngaw ng amoy ng fern. Sa likod ng malawak na panaderya, direkta sa pinutol na damuhan, ay mahabang nga mesa ngahoy na natatakpan ng puting tela. Ang baryo ay masaya, ang kalampag nga tasa, ang pulang alak ng mansanas ay bumubuhos, at ang mabangong singaw mula sa malalaking inihaw na isda at malambot na tinapay ay lumulutang sa mesa.
Nakaupo si Carla sa ulong mesa sa tabi ni Ignat. Nagsusuot siyang pamilyar na linong damit, at isang simpleng palumpon ng ligaw na bulaklak ang nakapin sa kanyang buhok. Hinawakan ng bridge builder ang kanyang kamay ng may malaking, mainit na kamay, at ang magaang na haplos na iyon ay nagbibigay ng kaligtasan higit sa anumang sinumpaang pag-ibig. Tumayo si Maria Santos mula sa kanyang upuan. Agad na tumahimik ang ingay sa mga mesa. Tinitingnan ng makapitbahay ang matandang babae ng may pagalang. Ang kanyang nga mata ay lumipas sa masasayang mukha ng bagong kasal na mag-asawa, ang kapitbahay na si Nena na ngumingiti at ang nga seryosong manggagawa ng konstruksyon. Itinaas niya ang isang baso ng katas and strawberry. Nakatira ako ng matagal, nagsimula siyang magsalita ng mahinahon, ngunit sa kasunod na katahimikan, ang bawat salita niya ay malinaw na tumatagos. At ito ang aral na natutunan ko. Madalas ay iniisip natin ang pamilya bilang mataong may parehong dugo. Kumakapit tayo sa dugo na iyon, binubulak nito tayo, pinapatawat ang hindi mapapatawad. Ngunit ang tunay na pamilya ay hindi ginawang ang dugo. Ito ay itinayong ang espiritu. Sa isang pirasongang tinapay na ibinabahagi sa isang araw ng gutom, sa isang balikat na inaabot kapag kailangan, sa kapatawaran at init. Tinitingnan ni Maria Santos si Carla ng may malambing na mga mata. Pumasok ka sa bahay ng inay bilang isang estranghero, isang napinsalang ibon. Ngunit naging anak ka ngang inay, isang taong hindi pa nakikita ngang mundo. Si Ignat, nanatiling matatag kang nagtatanggol sa atin tulad ng isang pader. Ikaw ang dugo ngang inay, ikaw ang kaluluwa ngang inay. Mapait. Isang palakaibigang mapait na tawag ang kumalat sa buong damuhan. Nahihiyang ngumiti si Carla, lumiko patungo sa kanyang asawa. Ang mga labi ni Ignat ay mainit. May banayad na amoy ng alak at dahon ng pino. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Carla, ang kanyang nakaraan ay nasunog sa apoyng lumang counter. Sa harapan ay isang maliwanag, dalisay na buhay lamang, may banayad na amoy ngang sariwang tinapay at tunay na pagmamahal.